Mayong buntag mga igsoon, magpabilin ta sa pagtindog o gatong ablihan ng atong Biblia diya sa Juan kapitulo 4 bersikulo 24. Akong balikon atong ablihan ng atong Biblia diya sa Juan kapitulo 4 bersikulo 24. Atong dunganan sa pagbasa. Ang Dios espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Amen. Makapalingkod ta mga igsoon. Amen. Pikpika sa imuhang tupad. Welcome. Og maayong buntag sa matag usa. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa karon na pod nga kahigayunan diin kita nagtapok pagsimba sa ato ang buhi nga Dios, pagpaminaw sa pulong sa ato ang Ginoo. Kisa na may anda mga igsoon. Kisa may napuno sa presensya sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Tagay ko gamay nga panahon mga igsoon sa paghatag no o gamay nga background or tahatagan nato katahuran ang ato ang magwawali karon nga kabuntaga. Siya usa ka babayi sa pagtuo mga igsoon no nga iyahag yung taas nga panahon nga iyahang gihatag ang iyahang kinabuhi sa pagserbisyo, pag-alagad niini nga iglesia. Nahimo siya no nga bookkeeper sa ato ang project for 3 years. Nahimo sad siya nga usa ka project staff sulod sa siyam katuig mga igsoon. O karon kasamtangan nga naa siya gipahimutang sa Ginoo sa usa ka eskwelahan dinhi sa lungsod sa Minglanilla. Kasamtangan nga usa siya or siya ang nahimong guidance counselor sa Tulay National High School. Usa siya kainahan nga tulo ka buok ang iyang anak. Kaila siguro mo? So, dili na siya bag-o sa ato ang mga igsoon apan salamat sa iyang kinabuhi nga kanunay andam magpagamit alang sa buluhaton sa Dios. Uban ang grasya, uban ang kalinaw ug kalipay ug ang katakos nga gihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Let us all welcome Sister Marivic Remo atong hatagan sa masipang pakpak mga igsoon. Okay, maayong buntag sa tanan. Kay akong gihangyo nga mamarugta. Kay nasa imong tupad og good morning. Kay na butang idag pahiyom. Kay apil man jud na ang pahiyom. Okay, so ing na imuhang tupad nga God is good. Nya tubaga sad all the time. Okay, so let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, Ikaw ang among dalangpanan, Ginoo. Lord, you are our strong tower, O God. Nga ang tanang muduol diha kanimo, Lord, masahimong safety, O God. Lord, under your wings, we are safe in your care, O God. Lord, ikaw ang tinugdan sa tanan, Ginoo. Lord, ikaw ang Dios nga kasaligan sa imong mga saad, O God. Lord, this morning, Lord, tabuni mi sa imong balaan nga dugo, Ginoo. Tabangi mi, Lord, sa pagsabot sa imong pulong, Ginoo, nga dili lang kutob namo madungog, Lord, but makinabuhi ni namo, O God. Lord, give us today your fresh revelation of your word, O God. Anoint everyone, Lord. Open our spiritual heart, our ears, our eyes, Ginoo, our mind, O God. Lord, nga ang tanang pulong nga among madawat karon, Lord, mahimo ni namong kahayag, Ginoo. Mahimo ni namong guide, Lord God, sa among pagkinabuhi matag adlaw niini nga kalibutan, Lord Jesus. Lord, tanang pagpasidungog o pagpasalamat ni namo, Lord, alang lamang kanimo, O God. Lord, this morning, Lord, be enthroned. Holy Spirit, give us more wisdom. Holy Spirit, give us more understanding of your word today, Lord. Lord, nga dili ra ni kutob namo, Ginoo. Lord, nga ma-share namo ni sa mga katawhan, Ginoo, nga nanginahanglan usab diha kanimo, O God. Lord, this morning, God, we will focus on you, Jesus.
Lord, ikaw ang mabayaw ni ini nga kabuntagon, Lord. Wala ing laing ngalan, Ginoo, nga mabayaw, Lord. You alone, Jesus. Lord, this morning, God, we will worship you in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, mga kapanglingkod na ang tanan. So, the title of my kanang message, a spirit-filled life. So last May 4 nakahisgot na ko ani sa buntagon, but wala siya na totaling nahuman kung siguro para ron sa alas 9. So this time ang kinabuhi nga puno sa balaang espiritu. Okay. So kung may kagpuno, gaawas na siya kay puno jud. Mahibawan nimong napuno na kung nag-awas na. Amen ba? Kay ang gusto sa Ginoo nga mag-awas ta matag adlaw. No, sa ihang kamaayo kay siya na. Ang gusto sa Ginoo nga mag-awas ang atong gugma. Kay ang Ginoo na. No, but this morning, kaning nga verse naghisgot ni ang John 4, kung imong basahon ni, kadtuning na-encounter ni Jesus Christ ang babay nga Samaritan. Nya ningon si Jesus, kanang you worship other gods. So unsa ka importante, as we recall last Sunday, kay nagtan-aw man ko, kay buntag man ko, so nagtan-aw ko sa Walipod. Sa napo ka giayo sa Ginoo, pila man ka book ni balik? Usara. Pero gisuwat gid sa Bible no nga God is really after our worship to Him. Bisag usara gyud to pero nabutang gid siya sa Bible. Amen ba ta na? Ang atong pagdayeg ug pagpasidungog sa Ginoo nabati gyud na sa Ginoo. Dili na niya mahimong makalimtan. Okay. If you read John chapter 4 verse 23, but Jesus said, no, si Jesus ani ni sulti, but the hour is coming, and now is when true worshiper. So ang Ginoo nangita siya og tinud-anay nga worshiper. Ang Ginoo nag-after siya sa atong tinud-anay nga pagsimba. Kung ang tao puno sa balaang espiritu, puno ang iyang kasing-kasing, ang iyang hunahuna, og pagsimba, og pagdaig, og pag-ila, kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Is Jesus alive in us? Amen ba tana? Makita ba si Jesus sa atong sinultian? Makita ba si Jesus sa atong gihunahuna? Makita ba si Jesus sa atong gibuhat? Are we acknowledging Jesus in our daily lives? True worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For such the Father seek to worship Him. Grabe no? In the last days, kung mo yung tag last days, mo yung tag Lord, nganong wala pa man jud ka ni balik. Nganong mahisgutan man gid na ang last days. I remember while we were talking na to Mercy, ko grabe jud ang coming ni Jesus Christ. Dili ta pwedeng, dili ta mangandam nga iyang mga anak. Kay He is the King. Just imagine, unsa ang preparation kung naatay bisita. How much more, how are we prepared the coming of the King of Kings? Are we ready for His coming? Kay dili basta-basta ang preparation kung ang hari na'y mo balik, mo abot sa atong kinabuhi. Are you with me? Mas grabe ang atong preparation isip iyahang mga anak. Nga mo balik siya sa dili madugay. But daily, wala ta kay ba when? Mo na ang preparation dili lang sunod simana. Ang atong preparation karon dayon.
Are you with me? Ingnay mong tupad, this very hour. Okay. God is Spirit, and only by the power of the Spirit can people worship Him as He really is. Giingnan niya ang babae, nisimba man mo o wala mo kaila. Mga igsoon, we cannot worship God unless kahibalo ta kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Are you with me? That is a true worship. Unsay truth, unsay kamatuoran. True worship comes from the heart. The more time you spend with God, the more time you spend reading His Word, the more time in prayer, that's the time nga you have the heart of worship. Unsaon man nimo pagdaig sa tawo nga wa ka kaila, labaw sa tanan, daily, ang gipangayo sa Ginoo ang tinud-anay nga pagsimba. Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Siguro lahi na diha nga version kay lahi ang na print ni CJ nga verses. You have been raised to life with Christ. So set your heart things in heaven, where Christ sat on His throne at the right side of God. Kani palang mga igsoon, Paul reminded us to always set our heart on the heavenly things. Kay daghay mga Kristohano ron karon nga grabe ka busy sa earthly things. Are you with me? Pila na lang ka minuto ang oras sa pag-ampo. Pila na lang ka minuto ang oras sa pagpaminaw sa iyahang pulong. Jesus said, "Give us today our daily bread." That daily bread, we cannot live by bread alone, but the every word that comes out from the mouth of God. Mga igsoon, dili lang ta physical. Gipa-remindin ta daily, spending time daily with God. We need God to worship Him. Okay. Unsa ning worship? What is worship? Kay kung may kag-worship lang, kung ang imong pagtanaw sa Ginoo limited ra, of course, ang imong worship dili inana ka on fire. Nga maayo ra man jud ang Ginoo, diha ra kukuto basta He is good. Kay limited ang imong pag-ila sa Ginoo. Moabot gani ang time sa imong kinabuhi nga daghay problema, lisod na kay worship nganuman ang imong na-acknowledge ang bad things nga nahitabo sa imong kinabuhi. Are you with me? Are you listening? Okay. Padayon ta. Sa English dictionary, worship is a feeling or expression of reverence and adoration for a deity or highest being. How we express, how we adore, how we acknowledge. Sa Hebrews, grabe ang Hebrews, to bow down, to prostrate oneself. Kung nangking imudmud yun na ilahang naong diha sa ground. Kaya ang ilang pag-ila sa Ginoo to the highest good. Sometimes we are just praying the ordinary God nga dili siya highest, nga dili siya creator. Sometimes maulaw pa gani ta mudaig sa Ginoo kay basing na ay nakadungog nato. Basin mo feeling nato uira kay ta nga grabe natong surrender sa atong mga kamot. Grabe kay ta ka-conscious sa ubang tao nga nakapalibot nato, and we tend to forget that we are worshiping the living God. Sometimes dili nato inana kaimportante ang pag-worship sa Ginoo.
Kay there are times sa atong kinabuhi when trouble comes, lisod kayo iday. Are you with me? What are the hindrances? Unsa di ay mga babag? Nganong dili ta kadaig, nganong dili ta kasimba, nganong dili ta kapasalamat sa Ginoo, mga igsoon. There are times matara ta dito without thanking God. Lord, salamat sa mga tuhod nga ni barog. Lord, salamat sa libre kaayo nga hangin. Lord, salamat sa kusog. Lord, salamat sa maayo nga panlawas. That is worshiping God. Acknowledging Him, unsa kadako ang iyang gibuhat diha sa atong kinabuhi. Number 1, our attitude of ungratefulness. There are times sa atong kinabuhi nga lisod kaayo mo pasalamat. Pero kung kabantay mo, kung ang tao na ay batasan, kung ang tao puno sa balaang espiritu, gamay na dawat dako na kay na niya, because the daughter and sons of God is very grateful. Dapat kinaiyana sa usa ka Kristohanon ang mapasalamaton. Dapat mas daghan ang pasalamat kaysa reklamo. Amen ba ta mga igsoon? Daghang angayang pasalamatan. Nag-spend time ba mo nga, Lord, thank you Lord nga naa ako nimo gipapuyo diri sa Minglanilla. Naa ako ani nga barangay Ginoo, imo gyud ning pagbuot Lord nga diri ko mupuyo. Lord, imo gining kabubuton Ginoo nga naa ako ani nga church para mo grow ko. Lord, this is your will nga kani nga kurso akong kuhaon. Salamat, Lord. Lord, salamat Ginoo nga ikaw akong Dios nga kasaligan. Salamat, Lord, nga ikaw ang Dios nga puno sa mga promises. Pero unsaon nato pagpasalamat kung even kita mismo wala ta kabalo sa mga saad sa Ginoo. Kung wala tay oras mubasa sa iyahang pulong. We love God but we don't have time to meditate, to read the Word of God. How can we worship God? Because of ungratefulness. Mao nay usa ka babag nga dili ta kasimba sa Ginoo. In Psalms 46 verse 1, God is our refuge and a strength and a present help in trouble. Mga igsoon, bisan pa di ay sa trouble nga nahitabo sa atong kinabuhi, bisan pa di ay sa mga pagsulay sa atong mga kinabuhi, Lord, salamat Ginoo nga naka-encounter ko ani nga pagsuway. Lord, salamat nga tungod ani nga mga pagsuway nahimo kong strong diha nimo. Nahimo kong naduol diha kanimo. Sometimes mga igsoon tagaan tag problema sa Ginoo para i-push ta paduol niya. Wala ni hatag ang Ginoo og trials and trouble para maunay rason nga mubiya ta niya. Para mo na rason nga mo reklamo taniya. God want us to experience troubles in life. Wala ni saad ang Ginoo nga paraiso na ni nga kalibutan. Are you with me? Naatay problema para maunay rason nga mahimutang maduol pagyud ta sa Ginoo. Are you with me? I remember akong ate. Akong ate is stage 4 cancer for 25 years now. And siya nga, dili pa man jud ko kuhaon sa Ginoo kay wala pa man nako na fulfill ang yang purpose sa akong kinabuhi. Wala niya basula ang Ginoo matag adlaw nga gitagaan siya ana nga sakit. Kay we believe, and I believe, nga ang Ginoo nga moayo sa hilanat, ubo ug sipon, same God nga moayo sa cancer. Amen?
Be grateful. There are times sa atong kinabuhi nga mas dako pang problema and we tend nga atong perspective, ang atong tinawan-awan sa Ginoo gamay na lang. Be grateful. Sa tanang butang angayan kang magpasalamat. Nganuman, in times of trouble, His help is very present. Are you with me? Siya ang atong dalangpanan. Kung naay problema mo abot, kahibaw ka asa ka mo dangop. Kahibaw ka asa ka mo duol. Are you with me? Sa time ni David ba nga nakig-away siya ni Goliath, wala siya'y laing dala, kundili ang ngalan sa buhi nga Dios. The name of the living God. Are you with me? Mga igsoon, this is the right time to be grateful to God. Dili pwedeng ya, dili nato mapasidunggan ang Ginoo. Are you with me? Next, lack of faith. Sometimes, mo speak ta, we are speaking nga faithless. Dili manggituhuon. Unsa may imong tuhuan kung wala kay nadungog? Are you with me? Unsa may imong tuhuan kung walay nahitabo nimo? Ngala tinuod jud ito kay nahitabo man. But mga isuon in the Bible, what is faith? Unsa tong pagtuo sa mga butang nga wala nato makita na atong giampo nga maoy mahitabo maunay pagtuo because our God is the God of impossibility. Ang tanang imposible buhato na kaya na sa Ginoo. I remember ba even kanang lines ni Rajib atong mayor, walay imposible. That is acknowledging God nga walay imposible, there is God. Are you with me? Kung sa imong kinabuhi karong adlaw naka-encounter ta nga grabe gyud ka impossible, then you have God, the God of impossibilities. Are you with me? Kung ang imong pagtanaw sa imong Ginoo limit lang, no, you have the God, His power is unlimited. Kita ganan ta mo kaog unlimited rice. Pero nakalimutan nga our God is unlimited. Are you with me? Ayaw i-box ang gahom sa Ginoo according sa imong feelings. Kaya ang Ginoo wala siya na usab. Are you with me? Kung kinsa tong Ginoo nga nagluwas sa mga katawan sa Israel didto sa dako nga dagat, napikas kung unsa tong mga gahom nga na-encounter sa time ni Moses. Mo nang ningon si Moses, Lord, dili ko moadto kung wala ang imong presensya. Lord, dili ko mukuha ni nga kurso kung wala imong guidance. Lord, dili ko moadto Ginoo kung dili ikaw akong kuyog. Do you have enough faith to God that can please God? Mga igsuon, dili malipay ang Ginoo kung wala tay pagtuon niya. Are you with me? Nagasinabot na ta dahang dapita. We need faith to please God. Okay. Verse. Every time nga mubuka ka sa imong baba, I hope and pray, the more you speak about Jesus, the more mo increase ang imong pagtuo diha kaniya. The more ka mo basa og Biblia, the more ka maminaw sa iyang pulong, the more ka maminaw sa testimony sa uban, the more ka nga musalig og mutuo nga you are serving a God of impossibility. Are you with me? Okay, next.
heart that's not fully surrendered to God. Sometimes may igsoon natay doubt in life. Are you with me? Natay pagduha-duha. Tunood ba, there are times, tungod sa kabugat sa problema, tinuod ba gid ka no nga naay Ginoo? Niabot pa na sa time sa imong kinabuhi nga, Lord, nganong layo man kaay ka. Lord, nganong imo man kong gipasagdan. Are you with me? We need to surrender our worries, our fears to God, our unbelief and our doubt. God wants our heart, a heart that full of worship, a heart that full of compassion. Mga igsoon, from this very day, let us check our heart. Like David, Lord, search my heart. Lord, kung naapa ni kani akong kasing-kasing, kung naapay unforgiveness diring dapita, may babag nga dili ko mo worship nimo. Lord, kung hangtod karon na po ko'y sala, Ginoo, nga wala na ko na surrender nimo. Mo nang maulaw ko nimo, Lord, this morning I will surrender it to you. Mga igsoon, walay laing makausab sa atong kinabuhi. Only Jesus Christ. Are you with me? Okay, number 4, focusing ourselves rather than God. Kana ganing me, myself, and I. Usay kinaiyana nato nga, kanang sila ra kay, kaya man na nila. Sila ra kay, kanang kuan man na sila ana, maigsuon. Ang Ginoo wala nagtan-aw ni David nga igo ra siya magbantay sa karnero. The moment nga diadto si Samuel in Psalms chapter 16, the moment nga niadto si Samuel, niadto siya ni Jesse, asa imong anak kay akong dihugan para mahimong hari. Daghan kay gipresent si Jesse sa iyahang mga anak, kani kay gwapo ni, kani kay taas ni, kani kay mao ni. Physical appearance. But mga igsoon, remember, ningon ang Ginoo, ang tao mo judge sa appearance, but ang gipangita sa Ginoo ang kasing-kasing. Only David qualified nga mahimong hari. Pero dili diretso na himong hari dayon si David. Are you with me? Gipa-encounter pa siya ni Goliath. Wala na diretso kahari si David. Are you with me? Bisan ni qualify ang kasing-kasing nga, oy, mauni ang gipangita sa Ginoo ang imong kinamanghuran nga anak. Unsa di ay attitude ni David towards sa iyahang mga kanang iyahang gibantayan nga mga karnero. Kaya niya mo patay for the sake nga malibrik nga for the sake nga mahimong safe ang iyang gibantayan. David demonstrated that he is also a good shepherd. Are you with me? Ni-qualify si David tungod sa iyang kasing-kasing. Ang gitanaw sa Ginoo mga igsoon ang atong kasing-kasing. Gihimo ba nato ang tinud-anay nga pag-surrender diha sa Ginoo? Kung i-check sa Ginoo ron ang atong kasing-kasing, daghan pa ba siya'y tao nga makit-an nga atong gihapong handom nga wala ta nakapasaylo. This morning, receive the cleansing power of Jesus. That is the very reason Jesus died, for us to be free, to be set free from any sin, from any unrighteousness, from any unforgiveness. Mga igsoon, David qualified.
Pero wala nagpabilin si David nga after ato nahimo nakit gipa-encounter pa siya ni Goliath to test kung unsa ang pagtuon ni David sa Ginoo. Wala ko ana nga gipa tagaan bes David og mga taming. Nagamay gud kay siya. Wala siya na used ana. There are times atong kinabuhi mga igsoon. Hello. Kung wala ta mayus, dili na nato, di taganahan, ana. Are you with me? Kung na-use ta pag-worship sa Ginoo, pangitaon gid na nato, musayog yun ta sa buntag, kay maanad na gyud ka nga mo worship sa Ginoo. Are you with me? Nga bisag piso ra na, bisag 10 ra na, bisag 15 ra na, bisag kanang gamay ra nga favor nga gihatag sa Ginoo. Still, you give thanks and honor God. Kay dili ka piyalan sa Ginoo sa mga dagkong butang. Kung even sa mga gagmay nga butang, dili pagani ka, kabalo mo pasalamat. I-level up na gani sa Ginoo ang imong pagka-stewardship. That's the time that God honors you. Nalipay ang Ginoo. Are you with me? Importante. God said, delight in my words. Are we delighted in reading His word? Are we delighted in coming every Sunday? Are we delighted in opening our Bible? Are we delighted in praising God? Are we delighted in prayer? Are you with me? Focus on God rather than ourselves. Ayaw pag-focus mga igsoon sa atong mga weaknesses. Count your blessing. Count your strength. Unsa kaha ang naanako. Let me tell you once again, God does not give us the spirit of fear, but He give us the spirit of love, self-discipline, self-control. God give us the spirit of power to say no to the devil. Are you with me? Okay. Mao tong mga butang nga mga igsoon nga mahimong babag. Jesus said, no, si Peter reminded us in 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Mga igsoon, there's somebody who really cares for you. Kung there are times atong kinabuhi, feeling nato, atong mamagpapawa, nag-care nato, atong mga igsoon, atong silingan, even atong husband or even ang wife, then God cared for you. Naay nag-atiman nimo mga igsoon. Dapat magkinabuhi ka nga kahibaw ka kinsay nag-atiman nimo. Dapat mawala na tay insecurities. Dapat we are secure that in His care we are safe. Are you with me? Kay Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything. Dili ta angay maguol, mabalaka. But in everything, in prayer and supplication with thanksgiving. Basig mao ni atong nalimtan, pray with thanksgiving nga nahitabo na Lord, salamat sa mga tubag sa akong mga pag-ampo. Kay there are times na tubag na sa Ginoo sa ang atong mga pag-ampo, nakalimot na tagpasalamat. Na sometimes moingon nagyutag maayo baya gid ko. Ako na good ni good. Mga igsoon, walay ato. Are you with me? Walay ato. Nataw ta diri sa kalibutan nga wala ta nagdala og iPhone sa churbalo niya. Pero grabe ang kaaway nga there are times sa atong kinabuhi dako kay tag-oras sa cellphone. Are you with me? Let your request be known to God, and the peace of God will surpasses all understanding, will guard your heart and mind. Only
Only the peace of Jesus Christ can guard our heart and mind. Mga igsoon, kung sa imong kinabuhi wala na kay peace, mahadlok na ka. Because Jesus is the Prince of Peace. Ngano maning balaya, wala naman ay kalinaw. Pangutan ay mong kagalingon. Are you allowing Jesus to control in your family? Are you allowing Jesus to control your finances? Are you allowing Jesus to control your works? To control your studies? To control your earthly dreams? Are you allowing Jesus to control your daily lives? Si Jesus pa ba ang nag-drive sa imong kinabuhi? Or ikaw na ro'y kapitan, ako na yung magbuot asa ko padong? Are you with me? God seek the true worshiper. Okay. Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all of you who are weary and heavily laden. This is the great invitation of Jesus Christ. Come. Maigsoon, walay mabuhat ang Ginoo kung dili ta magpaduol niya. When we surrender God, when we go nearer to God, every time we open our mouth to acknowledge God that we are nothing without Him. For my yoke is easy, and my burden is light. Follow me because I have a humble and gentle spirit. Are we experiencing humble and gentle spirit in our daily lives? O gamayng bikil, isog na kay ka. Are you with me? Do we have a gentle heart? Do we have a gentle spirit? Do we have a humble heart? Nga Lord, moagi manggani ko ani nga pagsuway. This is the time nga angayan kong paubos sa akong kaugalingon. Mga igsoon, unless ang imong kasing-kasing matinud-anon diha sa Ginoo, mapainobsanon sa Ginoo, then that's the time that you can see God in your lives. Dili ka penetrate ang Ginoo sa atong kinabuhi kung puno ta sa garbo. Are you with me? Are you with me? Dili pwede nga balaod na sa New Testament. That is the time of law. Karon this is the time of grace. Dili pwede mga igsoon nga mautoy balaod sa Old Testament didto rato kanira ako by grace. Mga igsoon, wala gibuhat ang pulong sa Ginoo para piliun nato. Are you with me? Unsay para ato? God designed His word to rebuke us, to teach us, to remind us. To transform us, to change our lives, to change our perspective towards God. Unsay imong tinanawan sa Ginoo matag adlaw nganong dili ka kasimba, nganong dili ka kadaig sa Ginoo. Are you with me? Okay. Next. Reflecting the worth or value of God. Worship is how you reflect in your lives. Unsay value sa Ginoo sa imong kinabuhi. Corinthians chapter 10 verse 31. Whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. Naabay na ingon diha, do the others for the glory of God. Unsay gisulti diha? Atong dunga nagbasa bi. Okay, everybody read. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ready, read. Whatever you eat or drink, whatever you do, do all for the glory of God.
Our God is our great provider, mga igsoon. Daghan kayo rin mga Kristohanton nga permanenteng kulang. Mo nang usay, wala na oras, sige ra gyud trabaho kay kulang pag yun. Dili enough. Are you with me? Nakalimuta, our God is a great provider. Wala ta napasagdaan sa Ginoo nga nagkulang. Iniguli ninyo, ihapay inyo hang kutsara, di ba? Sobra na. Never at all, bisan pa sa gagmay na to nga need. Okay, Acts chapter 17 verse 28 reminded us, in Him we live. Tungod sa Ginoo na buhi ta, tungod sa Ginoo nilihok ta, and have our being. He provide every need nga atong ginahanglan. Food, shelter, even ang atong gininhawa, mga igsoon. There are times lang sa atong kinabuhi nga kulang gihapon. Kaya wala nato na-appreciate ang mga gagmay nga butang. Unless you appreciate the small things. Mga igsoon, mo yung kagrabe gidi ay ang panalangin. God told us, reminded us to always count our blessing. Dili ihapa ang unsay na nga wala nimo, mga igsoon. Ihapa ang mga panalangin nga giandam nga ug ang imong nadawat. My Lord, salamat sa imong mga panalangin ug sa umaabot pa nga mga panalangin. Kay kinaiyana sa Ginoo. Iyan ang batasan nga mo provide. In fact, pagbuhat niya sa kalibutan, gipaawahita niya ang buhat, kay gi-provide na niya ang tanan. Is that enough? Kita'y giunag buhat, kay giandam na sa Ginoo. Dili pwede nga sulod sa ating kasing-kasing kulang gihapon. Is Jesus is enough? Kung ang tanang tao na kontento na nga si Jesus ragyod ang Diyos, that Jesus is the only way, that Jesus is the truth, and Jesus is the life. Siguro mga igsoon, dili na sila magkasumpaag ug panangpit pa og laing ngalan. Because Jesus is enough. There is no other name. I remember when my co-teacher asked me, Ma'am Rimo, nganong dili man jud mo maampo og kanang Mother Mary? Ay ko nga, I am the believer and follower of Jesus Christ. Na ang iyang gitudlo, our Father in heaven. So wala man gud siya nagtudlo nga we have Mother in heaven. So that's why our Father jud me. And I know nga na storya ang Holy Spirit sa iyang kasing-kasing nganong nakapangutana siya. Are you with me? Mga igsoon, importante sa atong kinabuhi nga makontento ta. Kaya og perminti kulang, dili enough ang Ginoo sa atong kinabuhi. But beyond our physical need, God also provide our spiritual need. Are you with me? Naapa mo? Okay, if Jesus is alive in us, everybody will say amen. Okay, next. Psalm 16 verse 11. Sa NIV ni siya. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. So mao ang ubang version ani, in your presence there is fullness of joy, with eternal pleasure at your right hand. When you say path of life, God reveals His ways to a fulfilling and meaningful existence, ultimately leading to eternal life. Para asa man gid na imong gibuhat karon, mga igsoon. It boils down to the kingdom of God, or it boils down to the kingdom of the earth. Para asa man gid na matag adlaw ang imong gibuhat. Is that for eternal life? Did you allow the Holy Spirit to ask guidance? Did you allow the Holy Spirit to give you wisdom? Nga nak, your life here on earth is for eternity.
eternal life. Is for eternity. Kanang imong gibati karon wala nay gamay ra gyud na compared to eternity. God reminded us about eternal life. Kinabuhing walay katapusan. Okay, David demonstrate a living faith in the Lord because his trust was in God. He was not alarmed by the arrows that fly by day, nor the terror that stalk at night. Despite the distressing danger, David allowed God to be his defender and his protector. Even when you read Psalms 91, no deadly diseases. 1,000 may fall dead beside you. At 10,000 may fall around you, but it will come near to you. He will send angels to in charge of you, and He will protect you. He allow His angel to protect us. I remember ba when kanang prayer na man jud ko sa akong prayer life mo ako, Lord, before me matulog, Lord, send million of angels to guard our house, Lord, to guard our things, Lord, nga imong gi-entrust na mo Ginoo kaning mga butanga. Na-rebuke ko. Kay one time nagpray si Donnie, nga may siya. Nanglakaw may siya. Lord Jesus, send billions of angels. Ko, grabe sa niyang faith. Billions. Lord, send billions. God put His angels in charge of us. Ang Ginoo mga igsoon siya mga anghel nga gihatag matagusan nato to protect us. Are you with me? Before you sleep, please read Psalms 91. Please read Psalms 91. Memorize it. Ba ma-amaze gyud mo. Grabe ang protection sa Ginoo. Even sudden attack, even dangers dili na makaabot sa inyong panimalay. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains the protection of the Almighty, he can say to him, you are my protector and my defender. You are my God, in you I trust. Daily, are you trusting God? Mga igsoon, si David, wala siya nahadlok sa mga kamatayon, sa mga arrows. Kay kahibaw siya ngayang pagsalig na butang yun sa sakto nga Dios nga iyahang gisimba. Are you with me? Your presence is fullness. In your presence, there is fullness of joy. These highlight the joy and satisfaction that can be found in a close relationship with God. Are you with me? Masatisfy lang ta. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Mga igsoon, sa time nga mag-glorify nato ang Ginoo, that's the time nga we are very satisfied sa presensya, sa kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon. Psalms 27 verse 4. I asked the Lord for one thing. Ilahang mga one thing ni David ug ni Paul. One thing only I do, I want to live in the Lord's house all my life, to marvel there and His goodness and ask for His guidance. Mga igsoon, in God's presence there is safety. In God's presence there is fullness of joy. Bantayan nato kay ang buhat sa kaaway to steal our joy. Kawato niya ang atong kalinaw. Kawato niya ang atong kalipay. Kawato niya ang atong katarong. Mo na mga igsoon, we need the holy presence of God daily.
kung mabati na gani na nimo nga mura naggiwala, mura nagnaanay, naginahinay kawat sa imong kalipay, mga igsoon, that's the time. Holy Spirit, give me wisdom. Unsaon ni nako nga mabalik ang akong kalipay. Okay, Philippians chapter 3 verse 13. One thing I do, however, is to forget what is behind and do my best to reach what is ahead. Mga igsoon, si Paul, grabe ka-excited. Daily, kung unsay mahitabo sa iyang kinabuhi. Excited kay siya manangyaw, kay baw gid siya nga naa siya reward sa Ginoo. Mga igsoon, daily, unsa may atong motivation sa atong kinabuhi. Are we motivated nga kaning adlaw we are victorious? Because we are serving the living God. We are serving the victorious God. Are we excited kung unsay pagabuhaton sa Ginoo nato ugmang adlaw? Are we still excited to worship God? Are we still excited to acknowledge God? Daily sa atong kinabuhi. Si Paul, mga igsoon, one thing. Usara gyud. Excited siya matag adlaw. Kay kahibaw siya nga ang Ginoo na giandam para niya. Kahibaw siya nga sa tanang naagian niya sa iyang kinabuhi. Giwali naman gitong Acts chapter 1 verses 1 to 28. Chapter 1 to 28, grabe dili sayon. Gipaak pa siya bitin, pero mga igsoon, si Paul, grabe kay ka-focus sa iyang one thing. To do my best. To please God, to honor God. What is your one thing in life? Si David maigsoon, iyarag yung one thing. Nga, Lord, guide me. Lord, nga kada adlaw mabati nako ang imong kamayo. Lord, nga one day. Unsa ka imong one day with Jesus? Kung example mo yung ang Ginoo nga nakutob na lang ka karong adlaw. Unsa kay one thing nga mo yung ka nga, Lord, buhaton ni nako nga one thing to glorify you. Basig it's too late. Are you with me? In His fullness, in His presence there is fullness of joy. Next. Okay, eternal pleasure or at your right hand. Pleasure that money can't buy. Mga igsoon, ang gugma sa Ginoo dili mabayran og kwarta. Are you with me? Mga igsoon, daghan kayo moingonta nga kani nga mga tawhana, mga dato na ni wala ni siray problema. Puno na gini sila, grabe na jud ni. Mga igsoon, daghan kay butang sa kalibutan nga dili mapalit og kwarta. Are you with me? Daghan kay dagko nga balay nga nagpanindot og maayos balay pero layo kayo sa pamilya. Daghan kayo nanindot ng balay pero wala na nagkahiusa ang tibuok panimalay. Because money can't buy love. Pero ang gugma sa Ginoo, mga igsoon, dako, labaw, taas, lalum. From east to west, we cannot measure the love of God. The love of God covers all sins. Mga igsoon, we need the love of God in order for us to love others. We cannot love sa uban. We don't have compassion sa uban unless we can receive the love and compassion from our living God. Are you with me? Even the joy, even the fame. Maigsoon kung basihanan lang sa tao nga mabuhi og kalipay. Moingon ka nga ang mga artista nga mga sikat kaayo nagpakamatay man. Tungod kay wala sila'y kalipay. But God, in God's presence, there is fullness of joy. Dili ang fame, dili ang kasikat. Kundili ang tinud-anay nga kalipay nga gikan sa Ginoo.
Are you with me? That joy, that pleasure, that joy of serving God, that joy of serving your family, that joy of serving your church, dili na mabayran. Munang mahibong kasaban kagamay raman ana, but that joy nga gikan sa Ginoo. God reminded us that there are things on earth that money can't buy. Another, the peace of God. Mga igsoon, bisan pagkadtong makadaog pagkagpila ka bilyon diha, kung wala kay kalinaw nga gikan ni Jesus Christ, dili ka pwedeng magmalipayon. Are you with me? Unless kanang peace nga gikan sa Ginoo. Sorrow will be in our lot in life. We have been told in this world, we suffer trials and difficulties, but we must be of good cheer, for we have His indwelling Holy Spirit. Mga igsoon, naa ang Holy Spirit. Wala ta nagpabilin nga orphan. Ningon si Jesus, mas maayo nga moadto ko sa langit, kay naay bala ang Espiritu. Ang importante, puno ka sa balaang Espiritu para mahimong powerful ang imong worship, para mahimong powerful ang imong prayer, para mahimong powerful ang imong pagsabot sa pulong sa Ginoo, para mahimong mas mo level up ang imong pagtuog, pagsalig sa Ginoo, because we have the Holy Spirit. As we focus our hearts and mind on the loveliness of our risen Savior, we receive His fullness of joy, love, and His peace, not only in the world to come, but daily in our earthly life. Finally, brothers and sisters, Philippians chapter 4, verse 8. Unsay angayan natong isud sa atong hunahuna. Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is trustworthy, whatever is excellent. Monay dapat masulod sa atong huna-huna. Kay ang atong huna-huna, monang, di na ko malimtan yun ang wali ni Pastor. Who are you when you are alone? Are we experiencing the guidance of the Holy Spirit? Are we moving for the glory of God? Are we speaking for the glory of God? Are we seeing for the glory of God? Kay mamarugta mga igsoon. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, God is not the giver of worry and fears. Dili na iya sa Ginoo. God wants us to be steadfast, growing in our faith. God wants us to experience His joy, His peace, His sustenance, His rest, His provision, His renewal, His power, His love, and self-discipline. For the Spirit of God does not give us the spirit of fear, but give us the love, the power, and self-discipline. Paul tell us God is faithful, and He will not let you be tested beyond your strength. But with your testing, He will also provide the way out so that you may be able to endure. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Hallelujah. Let us bow down our heads to our living God. Hallelujah, Holy Spirit. Yakaraya sandaraya kuya siraya sikaraya. Lord, this morning, punami sa imong kaalam, Lord. Lord, punami sa imong gugma, Ginoo.
Lord, this morning, Lord, Holy Spirit, we allow you to stir us. Lord, as we open our heart today, search every angle sa among kinabuhi, Lord. Lord, kung nasimba pa ba ka namo matag adlaw sa among kinabuhi, Lord. Lord, daily God, kung nasangpit pa ba ka namo, Lord God. Lord, forgive us our sins, Lord. Do not lead us into temptation, Lord, but deliver us from evil, O God. Lord, clothe us with your righteousness, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Jesus said, your sword of life is His word. Meditate His word day and night. Read His word. Hallelujah. Holy Spirit, come. Holy Spirit, punami sa imuhang kaayo. Karayasi, karadayasi, raya, karadayasoro. Jesus. Daily, Lord, nga among maandam, among kaugalingon, Ginoo, sa imong pagbalik, Lord God. Himoa, Lord, nga matagadlaw sa among kinabuhi, nga among tinanawan nimo, Lord, ang among pagsangpit, ang among pagdaig kanimo, O God, mahimong humot kaayo nga hala diha sa imong atubangan, Lord Jesus. Lord, increase our faith in you, Lord. That daily, Lord, we will delight in your words, in your command, Lord God, in your laws, O God. Lord, we receive your grace daily, Lord, your mercy, Lord, give us more strength, to overcome all anxiety, Lord, to overcome all the doubts, Lord, or all the unlocking, Lord, pun ami, sa imong kamaayo, Lord Jesus. Lord, nga dili mi makasala bato kanimo, Ginoo. Purify every word nga mugawas sa among baba, Lord, nga mahimong panalangin sa mga tao nga nakadungog kanamo, Lord, because you are with us, Jesus. Lord, daily, Lord, nga mahimo ming kahayag sa among pamilya, mahimo ming kahayag sa among trabahoan, mahimo ming kahayag sa among silingan, pinaagi sa among sinultian, Lord, pinaagi sa among buhat, Lord, makita nila, Lord, nga you are in us, God. Hallelujah, Lord Jesus, there's morning, God. Purify us, cleanse us, Lord, from all unrighteousness, Lord. God, daily panganduyon ka namo, Ginoo. You are our great provider, Lord. You are the source of our faith in you. You are our daily bread, Lord God. Lord, our soul will be always thirst in you, Ginoo. Lord, uhawon mi kanunay sa imong presensya, Lord. Daily, God, nga pangitaon ka namo matag adlaw, Ginoo. Lord, let it be every beat sa among kasing-kasing, Lord. Para sa mga tao, Ginoo, nga nangnahanglan kanimo, Lord. Lord, gamita ang among kinabuhi, Ginoo. Lord, this morning, Lord Jesus, we allow you, Lord. I declare your anointing, Lord. Lord, I declare your favor, O God. Lord, I declare your abundance, Lord. Lord, I declare your overflowing joy, O God. Lord, I declare good health upon good health, O God. I declare, Lord, faith upon faith, increased faith upon increasing faith, O God. Lord, this morning, Lord, I declare love. I declare your goodness in us, God. Lord, this morning, God, I declare open heaven, Lord. Ngang matagusa, Ginoo, dili makulangan, Ginoo.
Lord, nga dili lang karong taknaa, Ginoo, panganduyon ka namo. But Lord, matagpitik sa among kasing-kasing, Ginoo. Amo kang simbahon, Lord. Amo kang alagaran, Ginoo. Amo kang pasalamatan, Ginoo. Amo kang ilhon, Lord, nga ikaw ang Dios nga nag-uban ka namo. Walay makulang ka namo, O God, that you will never leave us, God, nor forsake us, God, that we have the Holy Spirit who dwells in us, God. Lord, let it be. Puna mong mga baba, Ginoo, pagpasidungog sa imong buhi nga ngalan. You are our Savior. You are our refuge. Ikaw among dalampanan, Ginoo. Lord, ikaw, Ginoo, ang source sa tanan, Lord. Lord Jesus, let it be daily, Ginoo. O hawon mi sa imuhang kamaayo, Lord, sa imuhang mga pulong, Lord. Gutomon mi sa imong pulong, Lord Jesus. As you say in your word, be holy, because you are holy, God. I declare holiness upon holiness in this place, Lord Jesus. I declare righteousness upon righteousness in this place, O Lord Jesus. I declare forgiveness upon forgiveness, Lord. Lord, piliu na mo nga mo pasaylo, Ginoo, kay pinasaylo na pud minimo, God. Search our heart, Lord. Kuha ang tanang pagdumot. Lord, kuha ang tanang dili mo, kuha tanang batibin, mga kalaway, Ginoo. Lord, let it be nga daily, Ginoo. We can glorify your holy name, Jesus. Hallelujah, mga igsoon, just open your heart and allow the transforming power of Jesus Christ, and allow that Jesus will live in your heart daily. Lord Jesus, you will reign in our family. Lord, I declare your peace, your joy, and your righteousness will be upon in every household nga niya karon, Ginoo. Lord, nga mga sinati na mo ang mga imposible nga mga butang. Lord, that we can encounter wonders, signs and wonders and miracle daily sa among kinabuhi, Lord. Salamat, Ginoo, nga imong gi-preserve ang among kinabuhi, Lord. Salamat, Ginoo, sa mga butang nga among madawat pa, Lord. Lord, salamat nga ikaw ang among taguanan, Ginoo, sa time nga mahadlok mi, Lord. Salamat sa imong dugo, Ginoo. Salamat sa imong pagtabon sa imong dugo, Lord, sa among panimalay nga walay daotang tinguha, daotang motibo, Ginoo, even kamatayon, Lord. Lord, even mga deadly diseases, Lord, because we trust in your name, Jesus. Hallelujah, Lord. Daily, Ginoo, simbahon ka na mo, Lord. Matag adlaw, Lord, pasalamatan ka na mo, Ginoo. Matag adlaw, Lord, awitan ka na mo, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Strengthen our faith in you, Lord. Increase our faith in you, Lord. Nga matag kasing-kasing karon, Lord, will be delighted in your promises, Lord. Kay kana imong saad, Ginoo, dili na magpabilin nga kawang, Lord God. Unsa man kalayo ang langit, Lord, pero ang imong gugma, Ginoo, ang imong presensya, Lord, amo yung nabati karong taknaa, Ginoo. Salamat, Lord, nga daghay kinabuhi nga nangausap karon, Lord. Salamat, Ginoo, nga daghay hunahuna, Lord, nga nabag-o karong taknaa, Ginoo. Salamat, Lord, nga naay kasing-kasing nga nalimpyo karong taknaa, Lord Jesus. Lord, tanang dungog ug pagpasalamat, Ginoo, kanimo lamang ang tanan, O God.
Hallelujah. You're holy, 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 holy God. Salamat sa imong gugma, Ginoo, nga walay paglubad. Salamat sa imong gugma, Ginoo, nga walay kausaban, Lord. Salamat sa imong gugma, Ginoo, nga kanunay namong nasinati matag adlaw, Ginoo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you for giving Jesus for our salvation. Thank you for the gift of our salvation, Lord. Thank you, Lord, always, God. Batio na mo ang kalipay sa among kalawasan, Ginoo, ang freedom, Lord, to worship you always, Ginoo, sa among kinabuhi, Lord. Lord, strengthen sa imong mga kanakan, Ginoo, even in these last days, Ginoo. Nga dili mi mapokus sa mga bad news, Lord, but we are focusing on the good news, Lord. On your promises, Lord God, kung unsa ka kamaayo sa among kinabuhi, O Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. And everyone says, Amen and Amen.